Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Kung mamahalin man ni Achilles si Yunjin ay hindi pa sigurado. Sa panahon ngayon, mula kasi na dumating sina Sarah at Yunjin sa Baguio, nakangastigo na rin ang tono ng lalaki. Nang ipakilala nga siya ng girlfriend, parang gusto niyang sakalin si Achilles. Doon sila tumuloy sa bahay ng lolo ni Sarah na si Lolo Maxine. Hindi inaasahan ni Yunjin ang bahay ng lolo ng girlfriend. Simpleng bahay lang ang inaasahan niya. Pero nagulat talaga siya ng isang mansyon ang tirahan ng lolo nito. The old man dressed as if he was the mayor of the town. Ang tanging konsolasyon lang niya ay ang simpleng pananamit din ni Achilles. Hindi mo sinabi sa akin na mayaman pala talaga kayo. Alangan ng bulong ni Yunjin kay Sarah. Ang pamilya ko ang mayaman, hindi ako. Sagot nito kay Yunjin. Yunjin did not know what to feel. Parang ganoon yata ang naririnig niyang dialogue sa mga pelikula ng mayayaman na nagkakagusto sa mahihirap. Pero ang sabi rin ni Sarah, may lahi itong igorot. So far, wala pa siya nakikitang igorot sa ilang mga pinsanan na ipakilala nito sa kanya. Hindi niya na alam kung ano ang dapat na maramdaman, ano ang inaasahan ng pamilya ni Sarah sa kanya. Ngayon na nakikita na ang totoong estado ni Sarah sa buhay, nag-aalangan na siya sa sarili. Well, nasagot iyon ni Achilles. Magpapakasal kayo agad. Iyon talaga ang plano namin. Lakas loob na sabi ni Yunjin. Hindi niya malaman kung tatawagin ba ang lalaki ng kuya. Dahil hindi pa rin nagbabago ang talim ng mga mata nito. Bukas, nanlaki ang mga mata niya. Pati si Sarah ay nagulat din. Pero kuya, sir, talagang pakakasalan ko si Sarah. Pero alam niyo naman po na wala pa ako sa legal na edad. Kailangan ng consent ng ate ko. Siya na lang ang nag-iisang pamilya ko. Gusto ko sana nakasama siya kapag kinasal kami ni Sarah. Ate mo? Wala na kayong mga magulang? Lumambot ng bahagya ang ekspresyon ni Achilles. Tumango si Yunjin. Sinamantala niya ang pagkakataon. Inilabas niya ang picture ng ate Mika niya na nasa wallet. Matagal na ang picture na yon. Nag-insist ang kapatid na ilagay niya ang picture nito sa kanyang wallet nung college pa siya. Dahil baka mawala raw. O kung ano mang mangyari sa kanya. Mabuti na may picture nito na may information sa likod para makontak ito agad. Meron din siyang kopya ng ID nito sa wallet. Paranoid talaga ang kapatid pagdating sa kanya. Tiningnan ni Achilles ang picture ni Mika. Tuluyan lumambot ang ekspresyon nito. She's pretty. Oo naman, mabilis na sagot ni Yunjin. Nang mag-angat ng tingin ang lalaki ay nakataas ang isang kilay nito. Nakamot na lang niya ang ulo. Marami pa akong pictures ni ate sa bag ko. Nananan siyang sabi niya. Hinintay niyang barahin siya ni Achilles na sabihing wala itong pakialam. Pero walang ganon. Nagagandahan nga talaga kay ate Mika. Itutuloy pa rin natin ang kasal bukas. Civil wedding lang naman. Ulitin na ninyo. Sigurado namang mas gusto ng ate mo na mas prepared ang kasal nyo. Gusto ko lang talaga na makasal na kayo para sa bata. Gusto rin iyon ni Yunjin. Ang problema nga ay underage pa siya. Kailangan ng sign ng kanyang guardian. Meron ka bang copy ng signature ng ate mo? Tanong ni Achilles. Meron. May pirma ng kanyang ate sa ID nito na nasa wallet din niya. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat. Lalong kinabahan si Yunjin dahil na-realize na niya kung gaano ka-impluensya ang pamilya ni Sarah. Kakilala raw ng mga ito ang judge na magkakasal sa kanila. Nagawa ng paraan ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang presensya nila ni Sarah, ang oo nila at ang pirma. Everything happened so fast. Pero hindi pwedeng mawala sa isip niya kahit kailan ang itsura ni Sarah. Pareho sila nakasuot ng white. Siya ay white na button down at ang mapapangasawa naman ay white dress na may kaunting sleeves na lagpas ng kaunti sa tuhod ang haba. She looks so divine in it. The most beautiful woman for her. His woman is one and only. Kinabukasan, nakaset na agad ang tradisyonal na kasal ng mga igorot. Kahit anong pakiusap ni Sarah sa kuya Achilles niya na huwag biglain si Yunjin ay parang
Wala itong naririnig. Katulong pa ang ibang mga pinsang lalaki. Parang ine-interrogate na mga ito si Eugene. She knew they meant well. Pero nakikita niyang na-overwhelm na ang asawa. Ni hindi pa man lamang sila nakapagpapahinga nang maayos mula nang dumating. Siya rin kasi ay ine-interrogate ng pinsang babae. Napakaraming tanong ng mga ito tungkol kay Eugene at hindi sila makapaniwala na siya ang unang nag-asawa sa kanilang lahat. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala, pero masaya siya. Asawa na talaga niya si Eugene. Siya na ngayon si Sarah Cruz, ang misis ni Eugene Cruz. Isipin pa lang niya napupuno na ng kakaibang kilabot at saya ang kanyang puso. She once thought it was impossible to become so happy. Iyon bang tipo ng saya na nabubura ang lahat ng sakit na nararamdaman mo dati? Ngayon ni hindi niya na matandaan ang pakiramdam ng malungkot. It was all because of him. Kahapon, isang simpleng kasalan ang nangyari. Pero iyon ang pinakamemorable sa buhay niya. Hindi dahil sa mismong palitan nila ng I do ni Eugene. The night after that was more memorable, which was just last night. Habang buhay kitang paninindigan, kayo ng anak natin. Hindi kita pababayaan, Sarah. Kahit ano kakayanin ko basta nasa tabi kita. Ikaw at ako. Pangako ni Eugene habang magkatabi silang nakahiga sa kama. Sarah touched his face. Kahit na nakasiksik sa dibdib ng asawa at hindi nakikita ang mukha nito, kabisado na niya ang bawat sulok at bahagi ng mukhang iyon. She could see him everywhere, in her dreams, wherever she looked. Every bedimpled smile was etched in her mind and printed in her heart. Mahal na mahal kita, Sarah. Mas mahal kita, Eugene. Umungol ito. Maniwala ka. Mas mahal kita. Ngumiti lang siya. Idinantay niya ang isang binti at lalo pang sumiksik sa asawa. Formality na lang ang mangyayaring kasal ngayon. Bilang pagpapakita ng pagrespeto sa pagiging ugurot nila, tinanong ni Sarah si Eugene kung willing ba talaga itong magbahag at gawin ang tradisyonal na kasal. Tiningnan lang siya nito at parang sinasabing, mukha ba akong napipilitan lang? Isa pa iyon sa mga lalo nagpasaya sa kanya. Nagustuhan ni Eugene ang kanaway. Namangha ang asawa nang malaman na ang ganitong lugar. Ang totoo, nag-aalala siya nung una dahil hindi niya sinabi kay Eugene ang maraming bagay, gaya ng mga kanaway at ang estadyo niya sa buhay. Para kasi sa kanya, hindi na mahalaga yon. Hindi niya pera at pag-aari ang lahat ng nasa lugar. Nagkataon lang na sa pamilyang iyon siya napabilang. Mahal niya ang pamilya at kahit pa hindi naging ganoon ang estado nila, masayang masaya pa rin siya. Mabubuting tao ang mga pinsan niya. Mas gusto rin ng mga ito ang simpleng pamumuhay sa kabila ng yaman. Kaya nga nila pilit na dinedevelop ang kanaway para patunayan na kaya nila. Kaya proud na proud din si Sarah sa Kuya Achilles niya. Nagawa kasi nitong itaguyod ang lugar na sinimulan ng daddy nila. Isa pa, nakikita niya na sinusubukan talagang kilalanin ni Kuya Achilles si Eugene. At kapag nakilala na ang kapatid ng husto ang asawa niya, marirealize nito kung bakit siya na-inlove ng husto rito. Eugene was the best. Ang magkakasal sa kanila ni Eugene ay ang pinakamatandang lalaki sa tribo na nakatira sa kanaway. Si Impong Rudy ay malayong kamag-anak ng nanay niya at lola nila. Kapag may mga seremonya, palaging ang matandang lalaki ang nag-o-officiate. Hindi maaalis ang ngiti ni Sarah dahil sa suot ni Eugene ang tradisyonal na damit ng mga igorot. Pareho sila nakayapak pero makapal ang damo sa open field kaya hindi nasasaktan ng mga paa nila. Magkahawak ang mga kamay nila habang pinapaikutan sila ng kulay pulang tela. 2 tao kayo na pinag-isa. Simula ngayon, hindi na kayo pwedeng maghiwalay pa. Nagkatinginan sila ng asawa. Bakas ang pangako sa mga mata ni Eugene. Inilapit ni Sarah ang mukha nito. Hinding-hindi ka na makakawala. Mr. Eugene Cruz. Nagawa niyan sabihin ng halos hindi gumagalaw ang bibig. Wala talaga akong balak tumakas, Mrs. Sarah Cruz. Ikaw ang hindi makakawala sa akin kahit na kailan. Ganting bulong ni Eugene. Sa mga oras na yon, parang sila na ang tao na nasa field. Biglang nawala ang mahigit na 100 kasama nila roon.
Nakatitig sila sa mga mata ng isa't isa. Kiss na lang talaga ang kulang. Malapit na dahil matatapos na ang sinasabi ni Impo Rudy. Pero isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi pwede to. Itigil ang kasal. Agad na hinanap ni Sarah ang pinanggalingan ng boses. Napanganga siya na makita kung sino yon. Kahit sa pictures pa lang nakita, kilalang-kilala niya na ang mukha ng taong yon. Pero isang beses ay nakita niya ito sa malayo. Napatingin siya kay Eugene. Namumutla ang asawa. Hindi rin ito inaasahan na biglang susulpot ang kapatid sa kanaway. Eugene, sigaw ni Mika. Ate, halos isang araw nang tapos ang seremonya ng tradisyonal na kasal ni na Eugene at Sarah. Pero hindi pa rin humuhupa ang tensyon. Galit pa rin si Mika sa loob ng bahay ni Achilles. Nakaupo ang babae sa isang single couch. Taas-baba ang dibdib nito sa paghingal habang nakatitig ng matalim kay Eugene. Magkatabi naman sila ng asawa at magkahawak ang mga kamay. Pinisil ni Sarah ang kamay nito para palakasin ang loob. Ngayon, alam na niya kung gaano kahalaga kay Eugene ang kapatid. Hindi kaya ng asawa na galit ang ate nito. Si Kuya Achilles naman ay hindi nagsasalita, pero naroon din ang kapatid sa sala at nakasandal sa pader. Nakatingin lang pero parang nababasa na niya ang nasa isip nito. Na kapag may sinabi si Mika na hindi nito magugustuhan, hindi ito mananahimik lang. Ayaw ni Sarah na magkainitan ng mga kapatid nila. Gusto niya magustuhan siya at tanggapin ni Mika, hindi lang dahil wala nang magagawa dahil kasal na sila ni Eugene. Gusto niya magustuhan ng babae dahil deserving siya sa pagmamahal ng kapatid nito. Patawarin mo ako, ate. Si Eugene ang bumasag sa katahimikan. Kumuyom ang kamay ni Mika. Patawarin? Huwag mo kong patawanin, Eugene. Ginawa mo akong katatawanan. Kung kaya lang siguro ng babae na magbuga ng apoy sa bibig ay nangyari na. At kahit may sinding apoy ang fireplace, mukhang mas mainit pa rin ito. Ramdam ni Sarah ang frustration ni Eugene, pero wala siyang magawa. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi tama kung basta na lamang siya papagitna sa magkapatid. Sorry talaga, ate. Hindi ko naman intensyon talaga. Hindi mo intensyon? Agaw ni Mika sa sinasabi ng kapatid. Maya-maya bigla na lang tumayo ang babae sa kinauupuan at sinugod si Eugene. Pinagsusuntok nito ang kapatid na hindi agad nakakilos. Pero nang mahimasmasan ay umilag si Eugene kahit papaano. Natulala si Sarah habang nakatingin sa magkapatid. Pero nang tamaan ng suntok si Eugene sa mukha, ay nakawala siya ng pagkatulala. Napasinghap siya dahil namumula na ang mukha ng asawa. Ate, tama na po. Ako na lang po yung saktan mo. Nagpumilit siyang iharang ang sarili kay Eugene. Kung deserve ng asawa ang pananakit ng kapatid ay deserve din niya. Silang dalawa ang may kasalanan kay Mika. Pero sa halip na ituloy ni Mika ang pananakit, ay bigla itong tumigil. At mula pa nang dumating ang babae, hindi siya masyadong tinitingnan nito. May takot na nga sa puso si Sarah dahil pakiramdam niya, ayaw siyang i-acknowledge ni Mika. Pero dahil doon, lalo lang niyang gustong makuha ang approval nito. Asawa siya ni Eugene at si Mika ang nag-iisang pamilya ng asawa. Pero ngayon, nakatitig ng husto si Mika sa mukha niya na parang isa siyang alien. Parang pilit nitong inaalam kung tao ba siya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ito sa pagkakaupo sa pwesto kanina. Hindi pa rin kalmado ang mga mata ng babae, pero halata na pilit itong nagpapakahinahon. Alam niyo naman siguro na walang bisa ang kasal niyo kahit gaano pa kasagrado yun sa lugar na to. Sabi nito, True, but you should know na inaikasal na silang dalawa sa huwes kahapon. So this ceremony is just a formality. And as you have said, para sa ikasasagrado nga lang ng pagsasama nila and to pay respect to our ancestors. Sa unang pagkakataon ay sumabad si Kuya Achilles sa usapan. Tiningnan lang si Mika ng kuya niya na parang walang pakialam sa nagsalita. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi man lamang nagawa ni Sarah na ipakilala ng maayos sa mga kapatid nila sa isa't isa. Kaya hindi niya alam kung aware ba si Mika na kapatid niya si Achilles. Ibinalik ni Mika ang buong pansin kay Eugene. Nalilisik na naman ang mga mata nito. Kailan mo balak ipaalam ang lahat ng to sa akin, Eugene? Hanggang kailan mo ako gustong pagmukhain tanga? Sa pagkakataong yon, lumapit na si Eugene at lumuhod sa harap ng kapatid. I'm sorry, ate. Believe me,
Pala ko talagang bumalik sa atin pagkatapos ng kasal. Ipapakilala ko sa iyo si Sarah. Iyon talaga yung plano namin. Ginaya ni Sarah ang asawa. Lumuhod din siya sa harap ng kapatid nito. Totoo ate, please, patawarin mo na kami. Sumilay na ang pagsuko sa mga mata ni Mika. Sa pag-iling nito ay parang sinasabing fine, wala na nga ako magagawa. Mag-asawa na kayo. Sumeryoso ito ng husto. Bukas na bukas din sasama kayong dalawa sa akin. Babalik na tayo sa Maynila. That's not quite possible. Sumabad uli si Kuya Achilles at umalis na sa pagkakasandal sa pader. Base sa ekspresyon, mukhang napipiko na ang kapatid niya at pwede pang tumayo ka, Sarah. Don't kneel in front of her. Mas lumala pa yata ang sitwasyon dahil mukhang kay Kuya Achilles na nakatuon ang galit ni Mika. Humarap na ang babae ng tuluyan sa lalaki. Bakit ba sabad ka ng sabad? Sino ka ba? Huwag kang makialam dito dahil usapang pampamilya to. Isasama ko ang kapatid ko pabalik ng Maynila at wala kang makapipigil. Doon sila titira. You hear me? Oh great. Pagalit din sagot ni Kuya Achilles. Because I happen to be Sarah's only brother. At kapag sinabi kong manatili rito ang kapatid ko and her husband, that means they'll stay. Tumayo si Mika. Kuyom nito ang kamay. Biglang kinabahan si Sarah. Alam niya na hindi mananakit at hindi mananakit ng babae si Kuya Achilles. Pero ayaw niyang magkasakitan ang dalawa sa kahit anong paraan dahil isang pamilya na lang sila ngayon. Kuya, awat ni Sarah sa kapatid. Hinarap uli ni Mika sina Yunjin at Sarah. Sasama kayo sa akin bukas. Alam ko kung anong nakabubuti para sa inyo. Sasagot na lang sana ng oo si Sarah para matapos na ang usapang yun, pero biglang nagsalita ang kuya niya. Oh yeah, paano kung sabihin ko na buntis yung kapatid ko? Ipipilit mo pa rin ba ang gusto mo? Hindi naman kita pinipigilan na isama sila sa Maynila, but only for a short while. But to stay there? No. Never. Napapikit na mariin si Sarah. Ayaw niyang biglain si Mika. Masyado nang maraming natanggap na balita. Ang babae ngayong araw, napag-usapan na nila iyon ni Yunjin. They would break it to her gently. Pero ganun na nga ang nangyari. Pag nawala ng malay si Mika, parang gusto na lang din niyang magaya sa babae.